this really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives, and we are we have a relationship now, a father daughter relationship. So, narinig niyo po 'yun mga pre. Ngayon lang po nagkapatawaran yung pamilyang ito, 'di ba? So, noon pa pala, noong presidente si Digong, kung iintindihin po natin yung sinabi ni Sara Duterte at nung wala pa si Digong diyaan sa kamay ng mga ICC, eh, medyo nagkakalabuan po pala sila. Hindi po pala nila maayos-ayos yung kanilang relasyon sa kanilang pamilya. Ngayon, kung titingnan po natin mga pre, 'di ba? Sabi ng mga DDS, eh, gusto daw nila na si Sara daw yung, mag-ayos ng bansang, Pilipinas, 'di ba? Gusto nilang maging presidente si Sara Duterte para ayusin ang Pilipinas. Pero kung titingnan mo, sa pamilya pa nga lang nila hindi nila maayos yung kanilang relasyon, Pilipinas pa kaya? KO! Yun yung tanong, 'di ba? Pilipinas pa kaya? Paano na yun? Nakakahiya naman. 'Di ba? Oh, ito yung bibigyan natin ng reaksyon ngayon mga pre. Siyempre 'no, bago po tayo tuloy-tuloy sa ating, reaksyon ngayon, um, meron po tayong ano dito, meron po tayong, Facebook page. 'Yan, Ballpoint Man 2.0, huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating, Facebook page. 'Yan, at siyempre mga pre 'no, meron po tayong Timberdor. And sa hindi pa po naka-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Oh, pero bago yan mga pre, pag-uusapan muna natin tong mga, yung patungkol sa pera na nilustay, di umano nitong si Sara Duterte. At yung mga pangalan na pinaglalagay nila doon na wala namang katotohanan. Okay 1,992 names listed as recipients of the UVP's 254 million confidential funds. Okay, so ilan yung pangalan doon? 1,992 na pangalan. Pero 1,322 did not exist, lacking birth records and other documentation. So, ibig sabihin dito, yung 1,322 na mga pangalan ng mga pinaglalagay dyan, ay wala, hindi po hindi po tao. Kumbaga, walang buhay. KO! 'Di ba? Kumbaga, gawa-gawa lang. May piatos, tempura, ano pa, at marami pang iba. 'Di ba? So ano 'to? Bakit ginagawa ito ng Office of the Vice President? Parang parang ano 'to eh. Nililin lang po nila or nililin lang nila yung mga Pilipino. Meron silang hakbang na ginawa, okay? Meron po silang hakbang na ginawa na hindi po pinapaalam sa mga Pilipino. Buti na nga lang lumabas yung baho nila. Kasi wala naman talagang baho na may tatago. Paano na yan? 254 million confidential funds. Tapos, maniniwala na sana ako. Kaso merong 1,322 na hindi nag-exist na mga pangalan. Walang birth certificate, 'di ba? Kumbaga gawa-gawa lang po. Oh. Saan napunta yung mga pera na to, Sara Duterte? Grabe yung pagpapahirap mo sa mga Pilipino. Mahirap na nga yung bansa. Dinadagdagan nyo pa ng inyong mga pakulo, inyong mga laro. Oh, ano bang klaseng laro yan? 'Di ba? Maraming pera yung nagastos. Tingnan mo ngayon sila Sara Duterte. Tingnan mo po yung mga Pilipino doon sa Qatar naghihirap dahil hinuli, 'di ba? Pero ayon sa balita, bawal daw po silang magpiyansa. Di umano, bawal po silang magpiyansa. Okay. Ngayon, yung mga tao na yon, suportado nila si Sara Duterte. Pero nung nahuli sila, abay,
tutulong naman daw po itong si Sara Duterte. Anong klaseng tulong? Siguro yung mga pagkain-pagkain lang o anong buwik-klad dyan. Diba? Ang tulong daw na tutulong daw po ang Office of the Vice President. Ngayon, sa paanong paraan? Eh, malay mo, magbigay lang ng piatos para may makain yung mga nakulong dun sa Qatar. KO! Oo! Piatos! Baka yan yung itutulong. Ni Sara at least nakatulong, di ba? Oh, ito. Nakakulong kayo dyan sa Qatar ngayon. Pinagtanggol nyo si Sara, nakakulong kayo, pero ang namumroblema, gobyerno pa rin. Pero itong si Sara Duterte na pinagtatanggol nyo, pasarap buhay lang sa Netherlands. Sarap ng kain, sasarap ng ulam, pero kayo na nasa kulungan ngayon, yung pamilya nyo nagugutom. Oh, yung iba dyan, baka wala nang pambiling gamot. Diba? Nang dahil sa kakatanggol nyo dito sa pamilyang ito, kayo tuloy yung napahamak. KO! Diba? Si Sara palustay-lustay lang. Sana all, diba? Oh, palustay-lustay lang si Sara. Kayo, anong kinakain nyo ngayon dyan sa kulungan? Mga DDS, na mga tanga. Oh, KO! Qatar yan eh. Bakit? Pwede ka bang mag-rally sa Qatar? KO! Diba? Back to ano tayo, dito sa mga pangalan na gawa-gawa ng opisina ni Sara Duterte. Oh. Bakit hindi niyo masagot itong issue na to? No comment kayo palagi dito. Bakit? Bakit ganun? Alam mo, sa dinami-dami ng naging vice presidente ng Pilipinas, si Sara po yung kakaiba. Si Sara lang po yung nakagawa nito. Ng mga gawa-gawang pangalan. Diba? Tama ba to? Ito ba yung gusto niyong presidente sa 2028? Malala na nga yung ginawa ngayon eh. Vice President ka pa lang. Paano pag naging presidente to? Ngayon pa nga lang, feeling niya siya na yung presidente. Mas mataas pa yung tingin niya sa sarili niya kumpara sa presidente. Kala mo kung sino. Paano pa kaya pag 2028? Pero wala na. Talo na yung mga yan. Baka matuluyan na itong ma-impeach itong si Sara Duterte. No, so, yun po, no? Mag-iiwan po tayo ng katanungan. Sara Duterte, ikaw ba ay mag-i-explain ka ba kung sino itong si Piatos? Sino itong si Tempura at iba pa? Sabi naman ni Bato, may Piatos daw sa Davao. Tamo pinaglululkod tayo. KO! Malawak daw yung lupain ng mga Piatos sa Davao. Sana all. Diba? Sa tinagal-tagal kong nabubuhay, chichirya lang po ang alam kong Piatos. Wala pong apelyido. Diba? So, yun lang, no? At, Sara Duterte, magtino ka naman. Kawawa yung Pilipinas dahil sa panggugulo niyo sa presidente. Yung presidente nagtatrabaho ng matino. Tapos ikaw, nanggugulo. Diba? Dapat nakikipagkaisa ka. So anyway mga pre, move tayo sa isang topic ngayon. Bigyan po natin ng reaksyon itong Malabon audit finds 37 million pesos in unsupported expenses. So, eto po, pakita ko po sa inyo yung galing sa isang artikulo. Yan. Okay? Etong ano talaga, etong mga Sandoval talaga, iba yung mga diskarte din, no? Yung, kumbaga yung pera na para dun dapat sa paggagastusan, hindi po ina-apply dun. Sa iba ina-apply. Na hindi naman doon nararapat, di ba? Pakinggan po natin ito mga pre. Audit finds 37 na milyong piso in unsupported expenses. The Commission on Audit, COA, flagged 37.6 million pesos in undocumented expenditures by the Malabon City Government for 2023 projects, including 24 million pesos disbursed through the Office of Mayor Ginny Sandoval. In its annual audit report, State Examiner Marami pong issue itong mga Sandoval na to, mag-asawang Sandoval. 'Di ba?
Alam nyo, isang bagsak. Huwag nyo pong ibuto yung mga Sandoval. Wag. Daming issue eh. Lalong nahihirapan yung taga Malabon eh. 'Di ba? Lalong pong nahihirapan yung mga taga Malabon, mga preno. Sino ba yung dapat ibuto? Yung maraming issue, walang issue. Doon tayo sa walang issue, mga pre. Linlin Oreta po, no? Mabait. 'Di ba? Mapapagkatiwalaan at walang issue. At syempre, hindi po mahilig manira. 'Di ba? At syempre, hindi nang aarbor ng mga tulak. Yan yung dapat iboto. Revealed the local government failed to submit required supporting documents for transactions covered by disbursement vouchers, DVs, violating Section 7-1 of COA Circular No. 2009-006. The missing documentation included payroll records, daily time reports, and project proposals needed to verify two major liquidations worth 8 million pesos and 16 million pesos. The absence of these documents prevented our team from validating the transactions' propriety, the COA stated, citing the government audit and code mandate that all public fund. Kung titingnan mo, mga pre, para pala itong si Sara Duterte. Kumbaga, itong ginagawa nila, dapat itong pera na to, ibabudget mo dyan, dito, sa punong kahoy na to. Dyan mo ibabudget. Pero ang ginawa nila, doon binudget sa mga isda. Ginamit yung pera para pambili doon sa mga isda. Hindi nagamit dito para sa kahoy. Nakukuha niyo yung example natin. 'Di ba? So lumiko. Ngayon, paano kapag kakatiwalaan ng taong bayan? Kung ganyan yung galawan mo. Ganyan yung diskarte mo. 'Di ba? Eto si Jenny Sandoval, may issue. Partner niya, ganun din. Nang aarbor ng mga may sabit. Nahuli yung di umano'y tulak. 'Di ba? Inaarbor. Di umano, inarbor ng partner ni Jenny Sandoval. Yung Alabang Boys. Alabang Boys, diba? Inarbor sa PDEA. Pero, yung PDEA naman, hindi naman pumayag. Okay? Hindi naman pumayag. Pero tingnan mo. Yung may mga sabit, aarborin mo? Tama ba yun? Diba? KO! Kaya wala po tayong ibang susuportahan dito sa ating YouTube channel, kundi Linlin Oreta po. Okay? Ibuto po natin yan. Although ako, nandito lang naman ako, hindi naman ako taga sa kanila, sa lugar nila, dyan sa Malabon. Pero yung suporta ko po, nandun. Dahil walang issue eh. Walang pagnanakaw. Diba? So, suportahan po natin. Ibuto po natin yan, mga pre. So, yun ngayon, mga pre. Okay? Bigyan na po natin ito ng reaksyon. Itong topic natin patungkol dito kay Sara Duterte na VP Duterte nagpasalamat kay Pangulong Marcos dahil naging mas malapit sila ng amang si Rudy. Naging malapit, ha? Okay. So, yan. Panoorin po natin. Nakabisita muli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pamilya sa International Criminal Court Detention Facility. Sa hindi namang inaasahang pagkakataon, pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Plastic. This really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship. So, ibig sabihin, noong hindi pa po nakakulong si Digong, wala po silang maayos na relasyon. Hindi pa nila na ayos yung kanilang problema. Ngayon kung titingnan natin, sa pamilya nyo nga, hindi nyo maayos-ayos yung problema nyo. Paano pa kaya yung bansa? KO! Diba?
Sa pamilya nyo nga, hindi nyo maayos-ayos yung problema nyo. Kumusta naman yung bansa? Kumusta na yung Pilipinas? Ngayon pa nga lang, Vice President ka pa lang. Pero, hindi ka na nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Hindi ka na nga ramdam eh. Vice President ka pa ba? KO. Diba? Vice President ka pa ba? Yun yung tanong. Kasi ang oras mo nasa Netherlands na lang palagi. Sabagay, kahit nasa Pilipinas ka naman, hindi ka rin ramdam ng mga Pilipino eh. Diba? Oh. Ang tanong dito, nagtatrabaho ka pa ba, Sara Duterte? Robin Padilla, nagtatrabaho ka pa ba? Oh? Oh. Samantala, maliban sa relasyon nila ng ama, mas pinaglapit din daw ng kanilang sitwasyon ang relasyon naman ni VP Sara sa nakababatang kapatid na si Veronica o Kitty. I'm blessed because Blessed. I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential funds attacks, the impeachment. True. And we have a relationship now. I have a relationship with Kitty. And Mga kapatid, Daming pautot, no? Wala naman kaming pake kung may... Sabagay, congrats! Dahil nagkaayos kayo ni Digong, naayos yung mga... Kung may samaan man kayo ng loob, congrats dahil naayos. Pero ang panawagan ng mga Pilipino, ng taong bayan, Sara Duterte, magpaka-vice president ka naman. Kumbaga, magtrabaho ka para sa mga Pilipino. Ganun lang kasimple. Huwag yung pukusan yung yung mga issue ng inyong awayan. Kawawa yung Pilipino eh. 'Di ba? Kawawa. Kaya, trabaho-trabaho din pag may time. So, yun lang yung reaction ko dito kay Sara Duterte, mga preno. Natawa ako. May pa-humble-humble pa, no? May pa-humble style pa. Na nagpasalamat daw siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana all! Yung gusto mong ipapatay, papasalamatan mo. Ha? Sara Duterte? Di ba gusto mong ipapatay yung Pangulo tapos ngayon magpapasalamat ka? Plastic! Saan ka makakita niyan? Nung una, galit kay PBBM, gustong pugutan ng ulo. Pangalawa, gustong ipapatay sa kanyang mamamatay tao. Sino man yung inutusan niya. Tapos ngayon, papasalamatan mo? Tapos ngayon, papasalamatan mo, Sara Duterte? Mga bobo. Alam mo ang plastic mo? Promise. Nakikita ko yung kaplastikan sa'yo. Noon galit na galit ka. Tapos ngayon okay na bigla. Nakakapagtaka. Anong pinaplano? Meron ba kayong pinaplano? Kailangan nyo bang magpa-humble talaga? Or maging kawawa? Para makuha nyo yung loob ng mga Pilipino, ganon? Para sabihin ng mga Pilipino, ay, wala, si Sara Duterte ang bait talaga. Tingnan mo, pinuri pa niya si PBBM at pinasalamatan pa. Yan ang aming pipi. Parinig kita sa mukha eh. Ganon ba yung gusto mong marinig sa mga Pilipino? Ha? Sus, Ginoo. Sara, magbago ka na. Yung madadala mo lang sa ganyang pananalita mo, yung mga bobo din. Mga bobong DDS. KO. Sila lang maniniwala sa'yo. Kami hindi. Di ba? Alam namin plastic ka. KO. Urukan ka eh. Hindi mo ako masisi, Sara Duterte, no? Hindi mo ako masisi na magsabi ako ng ganun. Hindi man paninira yun eh. Yun yung nakikita ko, nararamdaman ko. Noon, nagbabanta ka, tapos ngayon magpapasalamat ka. O di ba plastic? So, yun lang po, no, yung ating video ngayon, mga pre. Pero syempre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating, magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Ayan, huwag niyo po kalimutang i-follow yung ating Facebook page. And syempre, may Team Mirador po tayo. Ayan, mga pre, at syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel,
Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Maraming salamat mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video.